Araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon, magandang pag-usapan lang itong naging balita na to na isang peking abogado yung nakapagpanalo ng mga kaso. So, 26 na kaso yung naipanalo niya pero hindi siya abogado. Kasi dito medyo maganda yung paliwanag dito ni Banat Bide. Ito may patama to kay Vlogger Libayan tungkol sa kung naaalala ninyo dun sa mga nakaraang video natin na ang tingin kasi na Atty. Libayan sa sarili niya, siya yung pinakamagaling dahil abogado siya. Kaya hindi siya nakikipagdebate dito kay Laban at Bay. Ngayon, meron siyang sinabi doon na parang once na naging abogado ka, ikaw na yung parang supremacy. Kasi na-achieve mo yung pinaka parang nag-upgrade ka. Dahil nga sabi niya, ano siya, yung tatay niya hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Tapos siya naging abogado. So parang yung tingin niya sa sarili niya, supremacy siya. Na siya yung pinakamagaling. So dito, pag kukumparahin ni Banat Bay, ano ba yung ano ba yung pagkakaiba nung nakatapos na abogado na ganyan sa hindi abogado na nakapagpanalo ng kaso. So tuloy natin to. Nakapagpanalo na ng 26 na kaso sa korte sa Kenya sa 26 case ang naipanalo niya. Hindi siya peking abogado ito, 26 case ang naipanalo niya. Yung pa kayang isa na claiming na abogado walang naipanalo. Dito, i-correct lang ng konti rito si Banat Bay, May naipanalo naman si Atty. Libayan na isa na umabot ng 9 years bago na-desisyonan. Ito yung sa DMCI yata yung kung di ako nagkakamali tungkol sa renta yata yun sinasabi ni Melo Yap. So may naipanalo naman ito. Napanood ko rin naman yun. Hindi ko lang sure kung DMCI yung kinasuhan dito nun. Pero inabot ng 9 years bago bago na panalunan ni Atty. Libayan yung kaso. So, meron siyang isang naipanalo. Yung sigurado kasi binilag niya yun eh. Ang tawag mo doon, bugok. Bakit bugok? Walang laman ng utak, bugok. Alam mo yung bugok, di ba? Itlog yun na bulok sa loob. Parang siya, utak niya bulok na. lang nabisto ang isang peking abogado. Ayon sa ilang ulat, hinak o iligal na pinasok ng suspect na si Brian Wenda ang portal ng Law Society of Kenya. Dito raw pinilitan ng suspect base sa kanyang impormasyon ng account ng isang lehitimong abogado na kapangalan niya. Ito umano ang ginamit ni Wenda para magpanggap na abogado. Pero nabiso ito ng kadukayo niyang abogado kaya isinumbong siya. Hawak na ngayon ng Kenyan Police si Wenda. Kakailanganin niya ng totoong abogado lalo't nahaharap siya sa kasong false pretenses o panloloko. Alam mo bakit ko pinapakita sa inyo ito? Ito pinapakita ko sa inyo ito dahil doon sa panlalait ni Atty. Libayan na lagi niyang paulit-ulit na sinasabi, seryoso na ito, na pag hindi ka abogado, parang hindi ka madunong, wala kang alam. Parang ganun lagi sa kanya. Kaya nga takot siya makipagdebate sa atin. Kasi sinasabi niya na kesyo daw, hindi naman daw ako abogado. Ito ang isang patunay na kahit hindi abogado, nakapanalo ng kaso. Ano ibig sabihin? Isipin mo hindi siya abogado, hindi siya pumasa ng bar. Yet, naipanalo niya 26 na kaso. Hindi ho biro makapagpanalo ng 26 na kaso. Tatlo nga. Totoo naman sinasabi dito ni Banat Bay. Hindi naman porket abogado ka, is magaling ka na. Meron din mga abogadong, sabihin natin kagaya ni Atty. Libayan na hindi ganun ka ang sabihin Pero 'di ba may mga kagaya ni Atty. Libayan na kagaya nila Lenny Robredo na mga abogado pero kung ikaw yung kukuha ng serbisyo nila, kukunin mo ba? Kung nangangailangan ka ng abogado, sila ba yung kukunin mo?
Biruin mo yun na hindi abogado pero nakapanalo ng 26 na kaso. So, ibig sabihin, 26 na lawyer yung kinalaban na niya at nanalo siya. Ibig sabihin, itong taong to, hindi siya abogado talaga pero magaling. Pero sinasabi nga ni Banat ba, eto may abogado nga rito, kiniklaim niya abogado pero para sa kanya hindi magaling, di ba? Di nga biro yun, 26 pa kaya nakasong na ipanalo. Ibig lamang sabihin po no, wala ho yan sa titulo. Wala ho yan sa abogado ka. O, hindi ko sinasabing huwag kayo mag-abogado ha. Hindi yun ang punto ko dito. Ang punto ko dito, ang karunungan ng isang tao ay hindi yan nababase sa iyong titulo. Tandaan nyo ho yan. Wisdom, hindi ho yan nakukuha lang dahil ikaw ay may titulong abogado. Sa katunayan, meron nga diyang abogado, wala nga na ipanalong kaso. Ayun na. Nag-vlog na lang. Meron naman Banat Bay. Meron naman siya na ipanalong isa. Inabot lang ng 9 years. Kaya siguro parang feeling natin siguro wala siya na ipanalo. Kasi inabot ng 9 years. Pero may isa na hindi lang natin alam kung iniakit pa yun yung ano. Kasi nung binalag niya yun, is receive niya pa lang ng parang notice na yung nanalo siya sa kaso. Pwede pang mag-appeal yung kabilang panig, yung DMCI. So, pwede mabaligtad pa yung hatol doon. So, pwede siguro sabihin natin na wala pa. Pero, sa pagkakaalam ko, may isa. Inabot nga lang ng 9 years. Hindi, kaya nga ako nagtatanong di ba? Ako, hinahamon ko nga yan si Libayan. Sa totoo lang. Sinasabi mo may naipanalo kang kaso. Sige nga, pangalanan mo yung mga naipanalo mong kaso. O sige. Kung ayaw mong pangalanan yung mga naipanalo mong kaso, pangalanan mo na lang yung mga natatakan mong notaryo. Sige na. Para naman masabi natin may accomplishment ka. May notaryo ka. Di ba? At least. Naging notarial notarial na lang tong abogado na to. Si Hannibal may sabi nagno-notaryo lang. Pangalanan niya kung sino yung mga nanotaryo niya. Ano yun, parang magkano ba bayad sa notaryo? So, kailangan may pwesto to sa palengke, may pwesto sa mataong lugar para makakota. Kasi, pasensya na ako, may alam ako kung saan pwede magpanotaryo, mura lang. Baka doon mo may pwesto to. At least na notaryo mo, di ba? Naging may silbi ka sa bayan. Yung unjust vexation daw ni Nico David. Hindi ako, nagtatanong lang ako. Ito, seryosong tanong ito. Seryosong tanong. Ano ho ba ang naipanalo niyong kaso versus sa natalo niyong kaso? Hindi, parang dapat naging tanong dito ni Banat Bay. Ilan na ba yung kasong hinawakan mo? At ilan yung natalo? Ganun dapat para medyo kagad. Swak kagad sa banga yung sagot. Kasi ang sigurado kaming lahat, kaming mga nakikinig, at nagsusubaybay sa malimong mga banat, sigurado kami talunan ka sa debate. Yun. Sigurado kami doon. Kaya nga kung ayaw mong pangalanan yung naipanalo mong kaso, o kahit yung natataka mo na lang na notaryo. Payag na kami doon. Hindi, huwag yung... Dito, sunog na naman dito si Atty. Libayan kay Banat Bay. Paano mo naman nasabi na upgrade ko ang trabaho lang, magnotaryo? Walang ka-challenge yun. Ginaganon-ganon yung mga abogadong nagnotaryo, Kung wala sila, walang kontrata. Wala mabubuong loan contract at hindi makaka-scam yung mga scammer. Kaya wag yung inaano-ano yung mga nagnonotaryo. Hindi. Ito lang naman para ini-encourage ko lang kayo kasi minsan hindi ko nga maintindihan
yung mga kabobo, yung mga followers niya, yung kulto niya, ha? Di ko maintindihan. Nilalait na silang harap-harapan. Ay, hindi, indirectly pala. Indirectly silang nilalait by saying na pag hindi ka abogado, hindi ka maalam. Pag hindi ka abogado, wala kang karapatang makipagdebate. Pag hindi ka abogado, wala ka. Di ba? Harap-harapan na sinasabi dun sa kulto niya, sila naman palakpak tenga. Ako, Which is totoo yun. Kasi sinabi ni Atty. Libayan yun eh. Na parang pag hindi ka abogado, eto ka lang. Eto ang abogado, eto ka lang. Hindi ka pwedeng lumabel sa kanya. Pero kung ganyan yung itsura, hindi naman, kung ganyan yung karakter ng abogadong kagaya ni Atty. Libayan, kaya mo naman lagpasan kahit hindi ka naman abogado. Pero kaya Atty. Libayan, lahat ng hindi abogado, nandito sa baba. So, yung mga follower niya, lahat nandyan lang sa baba. Kahit harap-harapan na nga sinasabi ni Atty. Libayan ng mga parang, kayo ay mga hampas lupa lang. Pero yung mga follower niya, papalakpakan pa. Diba? Kung di ba naman mga tanga. sinasabi ko lang, ito lang, simple lang sinasabi ko sa inyo. Hindi mo masasabing hindi porket abogado ay bobo na. Marami diyan magagaling at matatalino. Yung iba wala lang pagkakataon na mag-aral ng abogasya. Dahil wala ng pera, alam naman natin, may prilo yan, di ba? Tapos saka ka pa magkukuha ng law at wala kang oras. Maraming ganyan eh. Yung wala ng oras kasi nga, they have to work. Ako, ganyan ako. Palus. Hindi totoo ganyan ako. Sa katunayan, nung nagka-college ako, kailangan ko mag-earn. Kaya nagbabanda na ako noon habang nasa college, UP College of Music. Nagbabanda na ako doon. Walang biro yun. Gabi-gabi puyat ako noon kasi nagbabanda na ako noon. As in, tumutugtog na ako noon. Puyat ako gabi-gabi. Kaya pumapasok ako late. Kaya yung aking subject, okay, if lunchtime until in the afternoon lang kasi hindi naman umaabot ng gabi yung subject nun. So, anong nangyari sa akin, nag-overstaying ako sa UP. Kaya ako nasipa. Hindi naman po ako nasipa dahil sa nag-overstaying na ako kasi nagpalit kami ng dean. Yung dean namin kasi eto walang biro to. Sa UP kasi meron ng unwritten rule among all the musicians. Kasi kahit nga yung teacher namin, rumarakit din eh. Talagang tumatagal. Umaabot minsan ng 10 years yung mga musikero doon. Dahil nga, ini-stretch nila kasi rumarakit sila. Understandable, yung mga musikero kailangan rumakit. Diba? Nung nagpalit kami ng dean, yung dean namin, biglang nagmagaling. Sabi niya, lahat ng 5 years and above, sisipain na natin. Totoo, walang Doon nadali si Banat Bay. Dahil nagpalit ng liderato, yun, natanggal siya. Pero balik tayo dun sa sinasabi niya kasi na hindi naman porkit hindi ka abogado, hindi ka magaling. Marami dyan hindi abogado pero nasan na? Manny Pacquiao. Diba? Hindi abogado yan pero mas marami pa siyang pera kay Atty. Libayan. So paano mo sasabihin ngayon na porkit ba hindi abogado, hindi magaling? Diba? Ba't kung magaling ka, ba't ayaw mo makipagdebate kay Banat Bay? Ganun lang makasimple yun eh. So, dapat huwag masyadong maging mataas para kung bumagsak, hindi masyadong masakit.